pakikinggan, ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming bida. Ika'y pakikinggan, ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming bida. Magandang gabi mga kapuso! Kamusta kayo? How are you? Another parts! Maganda ka pa uli sa gabi, Mel, at magandang gabi sa inyong lahat yan. At lalo na yung mga nakatune in ngayon sa kanilang radyo sa DZBB. Kami ang show na dapat yung tutukan para sa good news, informative at entertain na kwentuhan ng Mel. And Joey! Yes. Thank you, thank you. Teka, bakit nga ba kayo dapat mag-antabay sa amin ni Mel Sige. tuwing linggo ng gabi? Let me count the whys. Oh! Mga bakit? Elizabeth Barrett Brown Oo eh. nga eh. Unang-una yung hanep bahay na isa sa mga kaabang-abang ngayong gabi. Dadayo tayo at magkakape, partner. Ha? Sa isang bahay sa Batangas. Itong title namin dito Hanep Kapet Bahay. Ay, kasamang kape. Kapit ah. bahay. Etong ikalaw. Eto na. Unang kabida-bidang kwento ay ang hanep na bahay sa Lipa, Batangas. Alam naman natin na sa kanilang kaping barakong, partner. Sarap yan. Oo, The best. mapapaalae ka. Dito sa dadalawin naman ng bahay natin, mapapaalae ka dahil tangkay ng puno ng kape ang ginamit ng pandekorasyon ng may-ari. Ah. Tara, pasukin na natin ang hanep kapit bahay. Ang kanyang divider gawa sa puno ng kape. Mga dekorasyon sa bahay ginagamitan ng kahoy ng kape. Maging ang kanilang orasan gawa pa rin sa kape. Ilan lang yan sa mga bagay na gawa mula sa kape na makikita dito. Pagkat ito ang tahanan na katas ng negosyong coffee plantation. At ito ang hanep bahay, kapit bahay. Hello, Mel and Joey. Ako si Daisy Izon Reyes. Ako naman si Choli Kamanban. Kami ay taga DNC Designs at dadali namin kayo sa Barako House, isa sa pinakamaganda naming bahay na ginawa dito sa Batangas. Tuloy po tayo. Tara! Barako House ang bansag ng may-ari sa kanilang modernong tahanan. Marami kasing muebles at palamuti dito na gawa sa kahoy ng kape. Bukod pa sa iba't ibang uri ng kahoy mula sa kanilang sariling plantation ng kape dito sa Batangas. Pag mga bumabagyo, iniikot lang yung mga tumutumbang puno, nagawa siya ng wood bank. Marami To start mga- with, marami na kayo may iba-ibang kahoy. na Maraming mga nagamit para troso sa dyan na project galing lahat sa kanilang plantation. Sa loteng 1,500 square meters, nagtayo ang may-ari ng 500 square meters na Mexican-inspired pero maraming kurbadang bahay na pinagtulungan gawin ng arkitektong si June Briones, ang yumahong feng shui expert na sa Merlina Merton at design team ni na Daisy at Choli. They have 2 kids, so later on they might want to build on the gardens. Or we're contemplating on having them build a pool also. Oo. 4 na taon na ang bahay pero mukhang bagong-bago pa rin ang anyo nito. It's not a high-maintenance house. The owners only have 3 household helps. Kasi yung mga open balconies and decks, kahit maalikabukan siya, pati yung mga muebles niya, okay lang. Para maintindihan kung paano ginamit ang kahoy ng kape sa buong bahay, tara, pasukin natin ang kabuuan nito. Lumang-lumang kape na pinasok namin sa isang pader na made of natural Ayaw naman namin stone. putulin at sayang naman ang kahoy. Oo, tumutuloy-tuloy siya dyan sa ilalim ng hagdan. Ito ang powder room. Puro wooden elements, kahit ang kanilang mga border tiles na natural stone ay binorder na namin ng kahoy. At ito naman, magazine stand at tissue holder ay kape din. At kung mapapansin naman ninyo ang ceiling, Mga raw wood yan, row dyan, na backlit, pero pagdating sa dulo, nilagyan namin ng troso. Isang antigong mortar shell mula sa kalapit na base militar na nakapatong sa kapirasong kahoy ng kape ang makikita dito sa sala, kasama ng orasan na kapeng kahoy, nagawa mismo ng malikhaing may-ari. Nung una niyang nakita yan, sinabi niya mukha siyang isang magandang dilag. kailangan daw pumasok sa bahay. Kailangan ipasok niya sa bahay. May pangalan yan, si Eva. Ito ay lumang poste ng bahay nila sa bukid. Ginawa namin siyang divider. Mula sa dining room at sala, may lagusan dito palabas sa outdoor seating area. Pansinin ang mga halaman at topiary na gawa ng may-ari. Ang lamisita na gawa rin sa kapirasong kapeng kahoy. At ang maliit na pan na galing sa nguso ng DC-9 na eroplano. Pag galing kami Manila, ang diretso namin upuan dito. Kasi sisimuyin namin yung hangin ng lipa. Maraming open space ang Barako House tulad nitong pangalawang palapag na may antigong mesa na dating ginagamit para pagpilian ng mga coffee beans mula sa kanilang plantasyon. Para kung gusto mong kumain sa balat ng saging, Dito ginagawa. dito yung ginagawa. Sa ikalawang palapag makikita ang modernong prayer room. Sa gilid nito, pansinin ang mga palamuting tanim na nakapatong sa kapeng kahoy.
Nandito din sa ikalawang palapag ang silid ng kanilang panganay at ang kanilang anak na babae. Tuloy kayo sa master bedroom. Ito ang master bedroom. Pasadya ang lahat ng gamit dito sa master's bedroom mula sa pabilog na kisame, kama, at maging ang mesa rito na mula sa kahoy na nakuha rin sa kanilang plantasyon ng kape. Ang pinaka-fabulous naman po ang part ng Barako House ay ang dressing room at ang bathroom ng master bedroom. Tara, pasok tayo. Dito sa air-conditioned dressing room at bathroom, pasadya ang dressing table na may Hollywood lights, mga cabinets, his and her shower area, at ang water closet na may coffee wood magazine stand. Natagang kinostomate niya ang sukat para dun sa space na yun. Di lang ang master's bedroom, ang pambatong lugar dito. Ang kitchen na ginamitan ng mga troso ng kape sa may bintana. Mga dekorasyong ginamitan ng kahoy ng kape. Paboritong tambayan din dito sa Barako House. Kasi lahat ng members ng family mahilig magluto at kumain. Ang bahay na di lang moderno at maganda ang disenyo, kundi indikasyon din ng pamumuhay at kabuhayan ng nakatira dito. Sana nag-enjoy kayo dito sa tour namin sa Barako House. Habang kami naman ngayon ay magkakape ng... Inumin ng Batanggenyo, Kape de Lipa. Cheers!